Sabi doon, sa 42, inlaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa pagtuturo sa mga matuto sa turo ng mga apostol, magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa umaga sa pagkabasa pa ng salita. Dalangin namin na buksan na po ang aming puso, ang isipan, na makita po namin, malaman ang iyong pinaparating sa umaga ito. Maraming salamat ni Diyos, kung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabi doon, inilaan nila ang kanilang mga sarili. Paano ba natin nilalaan natin mga sarili sa Panginoon? Doon pa lang sa paglaan, parang napakahirap gawin yung paglaan. Kasi ito ang naging pasaya ng mga mananampalataya noon. Kaya dumami ang mga mananampalataya. Kasi kung babasahan natin ng yan, araw-araw inaragdag ng Panginoon ang mga nako-convert. Sabi dito, inilaan ang kanilang sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. Lagi silang inilaan ang kanilang buhay at kanilang panahon at oras para matuto sa turo ng mga apostol. Ano pa ng turo? Yung nag-aaral. Sa pag-aaral, lagi inilaan ang kanilang buhay para mag-aaral sa salita ng Panginoon. Minsan nga dito, pag meron tayong minsan sa Bible study lang nakaka-attend. Pero dito, gagawin natin na regular na yung pag-aaral natin. Oh. Wala. Hindi, nalipat na pa, Pastor. Haba naman. Ayun. Sabi doon, laging nagsasama-sama Kaya at nagpuputol-putol ng tinapay. So lagi silang nagsasama-sama sa pagkain at pagkatapos noon, nagpuputol-putol sila ng tinapay at sa pananalangin. Pagkatapos noon, mayroon pa silang tinatawag na prayer meeting. Lagi silang nanalangin. Kung ibaba natin sa 43, at dumating ang takot sa bawat isa at maraming kababalagan at tanda sa pamagitan ng mga apostol. At ang lahat ng mga mananampalataya ay magkakasama at ang kanilang mga arian ay para sa lahat. Yung mga naunang mga mananampalataya, ibinibintang nila ang kanilang mga arian at ang lahat ng iyon ay para sa bawat isa kung ano ang kailangan ng bawat isa. Ipinagbibili nila ang kanilang mga ari-arian at mga kayamanan at pinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. So napakatindi ng mga mananampalataya noon, ibinibintang nila ang kanilang mga ari-arian at ibinibigay doon sa mas sakit na may kailangan. At araw-araw habang sila'y magkakasama sa templo, sila'y nagputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay. So nung unang panahon pala ay bahay-bahay, hindi lang sa simbahan ginagawa. Maaaring sa mga pag-aaral nila, pagkatapos ng pag-aaral, sila ay nagputol-putol ng tinapay at nagsama-sama. Nagsalo-salo sila may galak at tapat na puso. Nagbubuhay sa Diyos at nagtatamo ng lugod sa lahat ng tao at inaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. Sa pamamagitan ng kanilang pagsama-sama, sila ay inaragdag ng Panginoon ang inaragdag ang mga mananampalataya sa bawat araw.
ito po yung unang banal na hapunan na ginawa ng Panginoon bago siya dinakip ng mga Hudyo. Sabi doon sa Mark ano yan eh, Mark 22. Habang kumakain sila, dumampok ng tinapay si Jesus at pinagpala niya ito. Pinagputol-putol at binigay sa kanila. Sinabi niya, kunin ninyo at ito at kainin. Ito ay aking katawan. Ang Panginoon mismo ang may akda nito nung unang sila ay nagmimisyon pa sa mundo ito. Kaya nga, sabi dito sa 23, kinuha niya ang saro at matapos magpasalamat ay binigay niya sa kanila. Silang lahat ay uminom sa saro. Sinabi niya sa kanya, ito ang aking dugo ng bagong tipan na nabuhos para sa marami. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, kailanman ay hindi na ako iinom ng bunga ng ubas hanggang sa araw ng maipanumbalik ako ng aking pag-inom nito sa paghahari ng Diyos. So ang Panginoon mismo ang unang may gumawa nito doon sa, ito po ay ginanap ng bago ng pista ng tinapay ng walang libadura. Siya po mismo ang unang naganap nito. Kaya nga, minsan nakikita natin ng mga picture yung Last Supper. Hindi ko alam kung may photographer na noon, pero bakit na-forman nilang ganon. Pero wala pa naman talagang photographer noon na nakita yung panahon nila ginawa. So nakakabalian talaga ng Panginoon na kapag sila ay nagtipon-tipon, mayroong mga pagkain. Kaya nasabi ng iba, ano ba itong mga alagad ng Panginoon eh, mga matatakaw daw eh. Matatakaw daw yun. Kasi pagka, yung mag-iipon-ipon sila, mayroong pagkain. Kaya nga ngayon, ginagawa din ng ibang mga simbahan niya na habang nag-aaral, mayroong pagkain niya sa misa. Kasi gutumin talaga ang tao eh. Hindi mo makukuha ang pag-aaral kung gutom ka eh. Kahit naman sa school eh, kapag gutom ang bata, yung sinasabi ng teacher, hindi mo kuha kasi gutom ang naisip niya, gutom ang iyan. Kaya noon ang Panginoon, kapag sila nagtipon-tipon, laging may kasama ang pagkain. Iba nung nagpakain sila ng 5,000 pagkatapos ng kanyang gawain, pinakain niyang lahat ng mga nakikinig doon. Kasi hindi lamang sa pagkain sila mabusog ng spiritual, maging sa physical. May sabihin ano? Ito na naman yung at 26, umawit sila ng isang himno pagkatapos sila ay pupunta sa bundang ng Olivo. Ano ba pagkain ng himno? Hymnal. Kanta. Yun po ang ginagawa natin. Solemn song. Solemn song ang ginagawa nila noon. Kaya yung pagkanta, hindi tayo ang may agda noon eh. Ang Panginoon mismo. Sila mismo noon. Pagkatapos ng isang gawain, kaya pag-aaral, talagang may kanta. Ngayon, dinagdagan na nga lang nila ng mga drums. Pero si David, pag nag-chorus siya, masaya eh. Lalo pag mananalo siya sa gera, ang kanta ni David talagang sumisigaw siya eh. May tambol, ano siya eh. Kasi si David kasi ano yun eh. Worshipper. Instrumentalist siya eh. Marunong siya magtugtog ng instrumento. Kaya yung pag-awit, yan po ay talagang ginawa ng Panginoon. Sabi niya pa nga doon, mag-awit kayo ng mga bagong himno. Ibig sabihin, pili tayong gumawa ng mga bagong awitin na pupuri sa Panginoon. Kaya nga, yung mga awitin ngayon, kailangan isang sala din natin yung mga lyrics. Yung mga lyrics, kailangan ang kanyang mga lyrics doon ay nakapatungkol lang sa Panginoon. Minsan kasi may mga awitin na ang mga sinasabi doon ay iba na. Hindi pinupuri ang Panginoon. Kaya kailangan yung mga awitin ng ating ginagawa, ating kinakanta ay isansala natin na kailangan yun ay nakapatungkol sa Panginoon.
direkta sa Panginoon. Patuloy tayo. Hindi po ako naghanda ng message ngayon kasi nais kong ituro kung ano ba talaga ang banal na hapunan. So ang invite nga namin si ngayon sana si yung nasa Angono o sa Pinangunan, siguro dahil sa umuulan, di sila makapunta dahil ang sakyan nila ay motor. 4 pa sila. Kaya siguro hindi nakapunta. So ang nais kong i-elaborate o ipaliwanag ng gusto ang banal na hapunan. Kasi pag minsan, hindi naman natin tinuturo na. Kaya gusto kong maituro ng maayos, ng mahaba, ng paliwanag. So ang banal na hapunan po, ang banal na hapunan ay dapat gabi, no? Hapunan. Pero ginagawa natin ay araw. Pagpira-piraso ng tinapay. So ginanap kasi nila ito, gabi na. Ang gabi kasi sa Israel ay pag nagtungtong ng 6 o'clock, gabi na yan. Hating yung lilipat na ng araw. Pag 6 o'clock, iba ng araw. Yung pag 7 o'clock, iba na, ibang araw na. Pero ginanap din ito, alas 3 yata ito ng hapon. Kaya tinawag nilang banal na hapunan. Kasi huling ginawa nilang pagsama-sama. Sa atin naman, nakaugalan na mas kilala natin ito, komunyon. Diba sa Katolik, komunyon. Hindi ka makakapag-komunyon kung hindi ka nag-kumpisal. Naalala niyo ba? Yung papakumpisal si Father. Kung hindi ka mag-kumpisal, hindi ka makakapag-komunyon. Kaya yun ang natandaan ko noon. So ang pagpira-piraso ng tinapay, ang buong tawag naman ito ay Santisina. Sa Latin ay isang makasaysayang pagsunod sa pinag-utos ng Diyos na ating alalahanin magpakailanman. Ito po ay isang utos din na pinagagawa ng Panginoon. Diba sinabi niya nung bago siya nakipin na alalahanin ito habang buhay. Ito rin ay isang taimtim na pagsasadula para bang sinasa pelikula natin. Sa mayamang biyaya ng kaligtasan naranasan ng ating mga mananampalataya. Sa pamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, siya ang simbolo na nagbibigay ng pag-ibig ng Diyos o sindro ng gawain ito. Ang misyon ng Panginoon ay pinakapuso ng Biblia. Siya po ang sindro ng gawain ito. Nagawin ito ayon sa Korinto 11:26. Maliwanag na binibigyang kahulugan nito ang pagmamahal at makapangyarihang kamatayan ni Jesus at ang kanyang maluluhating pagbabalik. Yung pagkahulugan nito, yung pagbabalik ng Panginoon. Marami ang na-excite sa pagbalik ng Panginoon pero hindi nila alam ito ay pag-judge sa hindi tumanggap sa Panginoon. Sa atin namang mga mananampalataya, ito ay pagkuha sa atin. Karaniwan ang banal na hapunan ay ginaganap tuwing unang linggo. Perfect ba ngayon? Yes. Unang linggo. Sa abroad ay unang Friday itong ginaganap. Buwan ng pagkatapos ito ay tuwing pagkatapos ng mensahe. Sa ngayon ay diretso na tayo. Wala namang maliwanag na tinakda ang araw sa Biblia upang ito ay idaos. Subalit, nakagisnan po ng marami sa iglesia na ito ay gawing minsan lamang sa isang buwan. Samantala, iba na may nagdaraos dito sa tuwing may pagtitipon. Hindi unang linggo. Tuwing pagtitipon ang mga kapatiran. Kahit ang paman ang seremonyang ito ay hindi dapat maging sanhi ng pagkabahagi. Kaya nga ang seremonyang ito hindi dapat pinagbibatihan. Kasi hindi dapat pag-upisan ito ng pagkabahabagi, yung pag-split ng katawan ng Panginoon. Salit dapat po ito ay palakasin ang ating hangarin na magkaisa sapagkat sinasalamin din nito ang bagong tipan na ating pag-isa sa Diyos at siya ang at sa mga kapatiran sa pamagitan katawan ng dugo ni Kristo. So ito pong breaking of the bread, ito po ay
tanda ng pagkakaisa natin sa Panginoon. Hindi dapat ito didibatihan o ano pang bagay. Dahil po ay pinag-utos ng Panginoon. So ito po ay taimtim na ginagawa gaya ng mga naunang panahon. Ito isang pag-aalala sa kagandahan loob ng Panginoong Hesus, ang kanyang mabiyayang pagkapatawad sa ating mga kasalanan. Ito ay hindi lamang isang ritual na ginagawa ng Iglesia, kundi isang pagsunod sa utos ni Hesus sa ating Panginoon. So hindi rin po ito nagpapatawad ng kasalanan. Subalit, sinasalamin nito ang bagong tipan na pag-ugnayan natin sa Diyos. So bagamat ito ay hindi nagpapatawad, sinasalamin po ito ng pakikipag-isa sa Panginoon at sa ating kapatiran. Dahil sa kamatayan ng Panginoon Hesus sa krus ng Kalbaryo. Ito rin ay isang mahalagang pagpapakita ng ating pagpapag-isa sa katawan ni Kristo, ang Iglesia. Hindi po yung Iglesia ni Kristo, yung Iglesia yung simbahan. So ang babala ng Apostol, Pablo ay nagsisilbing para sa atin na ang hapag ng Panginoon ay isang gawaing pinag-isa, hindi pinagbahabahagi ang mga mananampalataya kay Kristo. Ito po ay simbolo ng pagkakaisa natin sa Panginoon. So maaaring pinaalala ito ni Apostol Pablo, ang hapag ng Panginoon ay isang banal na gawain na dapat igalang o pagbahagi rin ng hindi narapat ay magbubunga ng hindi maganda. Kung ikaw po ay mayroong nakikibahagi ng mayroong sagabal sa buhay, dapat natin suriin. Ang hindi narapat sa pagtanggap ng pag-inom sa mga ilimitong ito ay isang kasalanan sa katawan ng dugo ng ating Panginoon. Dahil dito, kailangan saliksikin natin mabuti ang ating sarili upang ating matiyak ng buong kamalayan na tayo karapat-dapat na sumalo sa banal na hapag ng ating Panginoon. So, didiritso na po tayo. Andiyan na meron. Nagawa. Ilagay na yun. Sumakalo po tayo magkakalan hapunan diretso na ngayon. Dahil may birthday. Mamadali tayo. Pero may birthday May ngayon. sintaw nga pala doon, Pastor.